In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alchem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na niyo akong kasama, Felipe. Kayata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa unang Korinto at sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago. Sa Juan ay isa sa mga pinakapusong pahayag ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ipinakikilala niya sa atin na walang ibang daan patungo sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sa ating pagsunod kay Kristo, hindi lamang tayo humahanap sa Diyos, humahanap ng Diyos. Nakakatagpo na natin siya sa mukha ni Jesus. Sa unang pagbasa sa unang Korinto, ipinapaalala sa atin ni San Pablo ang kabuuan ng mabuting balita. Ang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. At kung paano ito ang saligan ng ating pananampalataya. Ito ang mensaheng ipinangaral din ni Apostol San Felipe at Santiago. Sila'y huwaran ng katapatan sa kabila ng sakripisyo at sa kanilang kapistahan. Tayo inanyayahang maging saksi rin sa Ebanghelyo. Mga halimbawa ng mga pagbabago ngayong panahon ng ikalawang linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Mas aktibo ang mga kabataan sa simbahan, tulad ng mga youth ministry at choir. Ang pagdami ng mga online na misa at pagninilay, lalong pinapalalim
ang kaalaman ng mga Katoliko sa pananampalataya. Ang pagpalaganap ng Caritas at mga outreach program bilang sagot sa kahirapan at sakuna. Ang mga naging tugon natin sa simbahan, ang ilan ay naging malamig sa pananampalataya dulot ng pandemya o personal na krisis. Subalit may mga bumabalik sa sakramento ng kumbisal at komunyon, natutong magpatawad at magmahal muli. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Pagnilayan, araw-araw ang salita ng Diyos. Muling isentro ang ating buhay sa Eucharistia. Ipamalas ang awa at habag sa mga nangangailangan. Maglingkod sa simbahan bilang mga volunteers, Eucharist, o tagapaghatid ng komunyon. Manalangin tayo sa pananampalataya at pagtitiwala. Aming Diyos, Ama ng awa at habag, kami po ay dumudulog sa inyo sa ngalan ni Jesus. Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sa panalangin ng mga apostol, San Felipe at Santiago, kami nagkakaisa upang hilingin ang agarang kagalingan ng aming mahal na obispo, Jose Bantolo, at mga pare, sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Cañares. Kayo po ang tunay na manggagamot ng katawan at kaluluwa. Hipuin po ninyo sila ng iyong mapagpalang kamay. Sinasamo rin namin ang iyong pagpapagaling at kaligtasan para sa buong sangkatauhan, lalong-lalo na sa mga nanonood at nakikinig sa mabuting balita. Ipagkaloob po ninyo ang lakas ng loob, kalinawan ng isip, at kapayapaan ng puso sa mga dumaraan sa pagsubok. Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, ilapit mo po kami sa iyong anak. Idalangin mo rin po ang mga yumaong kaluluwa, lalo na pumanaw na si Pope Francis. At ang mahal namin sa buhay na ngayon ay kapiling na ninyo. Lubin mo po ang kanilang mga kaluluwa at makarating sa liwanag na walang hanggang buhay. Sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. San Felipe at San Santiago, ipanalangin ninyo kami. Maria, ina ng simbahan, ipanalangin mo kami. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless!